Wala talaga sa plano ni Tadeus na pumasok sa pakikipagrelasyon dahil nais niyang tapusin ang nasimulan ng kanyang pamilya. Agawan sa lupa ang naging punot dulo ng lahat na nauwi sa pagbawi ng mga buhay. Ilang dekada na ang nakararaan nang patayin ng ninuno ng mga Jimenez ang buong pamilya ng mga Gibson upang maangkin ang kanilang lupa at naging mitya ito ng kanilang hidwaan. Magsisima ng mga Jimenez, hindi ito matanggap ng mga Gibson kaya't iisang paraan na lamang ang kanilang naiisip. Ang tanging pagbabayad sa kanilang maruming kasalanan ay ang ipakasal ang magiging unang apo sa tuhod na babae sa unang apo din ng Gibson. Nakuha na po natin ang panibagong titulo ng malawak na lupain ng Karanglan. Anang isa sa 5 pinagkakatiwalaan ni Tadeus. Mga malalayong pinsan niya ito na may dugo ding Gibson at galit sa mga Jimenez. Magaling, pasasaan ba't makukuha din natin ang buong lupain dito sa Quezon? Ani Tadeus habang nakaupo sa kanyang mesa. Nag-iisip kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Ang mga Jimenez, magbabayad sila sa akin. Tama, katarungan para sa mga ninuno natin. Ani Gidi, isa sa mga ama nito ang nasawi noon. Naalala ni Tadeus na pumunta sa kanilang matandang Jimenez para humingi ng tawad, ngunit nasa gate pa lamang pinagtabuyan na ito. Para kay Tadeus, walang kapatawaran ang maaaring igawad sa mga ito. Kasalukuyan namang naglalakad noon sa malawak na hardin si Hera at Melita. Magpinsan sila mula sa mga Jimenez. 25 ka na. Ani Hera, ito na ang oras upang ipadala siya sa mga Gibson. May bali-balita na ang binatang mula sa pamilyang iyon ay malupit na siyang nakalaan din para pakasalan ni Melita. Oo, alam ko naman na wala tayong magagawa. Paano kami ni Leon? Ano na lang ang sasapitin ng pagmamahalan namin na tinatag namin ng mahabang panahon? Hinawakan ni Melita ang kamay ni Hera. Hindi ko alam ang gagawin ko, Hera. Tulungan mo ko. Hindi ko din alam kung anong tumatakbo kay Lolo at naisip niya ang ganitong bagay. Ani Hera, makahulugan na tumingin sa kanya si Melita. Anong klaseng tingin yan? Ani Hera, hinila siya ni Melita papunta sa bahay nila, diretso sa kwarto. Hera, alam mo kung gaano ko kamahal ang nobyo ko. Hindi ba't nasabi mo sa akin na wala kang interes sa pag-aasawa? Hera, please, tulungan mo ko. Ano naman ang magagawa ko? Palitan mo ko, ikaw ang magpakasal sa kanya. Nanlaki ang mata ni Hera sa litanya ng pinsan. Ano bang iniisip mo? Bakit ko gagawin yun? Please, ibibigay ko ang lahat ng mga mamahaling gamit ko. Nagtatakbo ito sa mga koleksyon niyang bag, sapatos at mamahaling mga damit. Hindi ko naman kailangan yan eh. Ani Hera, pero kawalan ng pag-asa ang kaagad niyang nabakas sa mukha ng pinsan. Kailan niyo balak umalis? Bukas ng madaling araw. Alam kong alam mo na kung hindi ako aalis, ipipilit nila daddy ang gusto ni Lolo. Napabuntong hininga si Hera. O sige na, hayaan mo't kakausapin ko si Lolo. Nakalabing anya. Masyadong malambot ang puso ni Hera, kaya't handa siyang isakripisyo ang sariling buhay alang-alang sa pinsan. Nang madaling araw din ngang iyon, umalis si Melita nang walang nakakaalam maliban kay Hera. Siya pa ang naghatid dito hanggang sa pagtawid sa kabilang lupain. Madaming gwardya sa labas, kaya't kinailangan nilang sa likod dumaan. Leon, wala akong ibang hihilingin sa'yo. Maging masaya kayo ni Melita. Huwag mo siyang paiiyakin. Makakaasa ka. Maraming salamat. Ani Leon, sa huli ay niyakap ni Hera ang pinsan hanggang sa tuluyan itong umalis. Nang umaga din ngang iyon, nagkakagulo sa buong kabahayan ng mga Jimenez dahil sa biglaang pagkawala ni Melita. Paano na tayo? Baka kung saan na tayo pulutin ito. Ang bata naman kasi na yon, bakit naman ganito? Anang ina ni Melita. Ano na ang gagawin natin? Baka ang mas malala, mauwi din tayo nito sa kamatayan. Anang ama ni Melita. Nakilala nilang malupit si Tadeus at walang awa mula nang makamit nito ang yamang hindi nila inaasahan. Kung noon, Jimenez ang tinitingala, ay matagal nang bumaliktad ang sitwasyon dahil madami-dami na din ang nabawing lupa ng mga Gibson. Tanging ang 2 karatig lugar na lamang ng bayan nila Hera ang hindi pa
At sa ngayon, nagpaplano na ang mga Gibson na tumungo roon. Bakit po ang aga-aga namumroblema kayo? Pupungas-pungas na ani Hera matapos ay napatingin sa kanya ang mag-asawa. Huwag niyong tignan ang anak ko. Si Melita ang nakalaan para sa lalaki na yun, kaya't huwag siya. Saad kaagad ng daddy ni Hera. Kailangan nating isakripisyo ang anak mo kung ayaw mong maubos tayo. Wika naman ng ama ni Melita. Bakit hindi niyo hanapin si Melita? Segunda naman ng ama ni Hera. Alam nito kung gaano ang galit ni Tadeo sa ang kanila, kaya't hindi malabo na magdusa ang anak niyang si Hera kung ito ang mapapangasawa nito, bagay na ayaw mangyari ng ama ni Hera. Bakit hindi natin hayaan si Papa ang magdesisyon? Pangahamon ng ama ni Melita. Inaasahan naman na iyon ni Hera, pero hindi siya maaaring basta na lamang magpakita ng kahit anong reaksyon dahil baka mahalata siya ng mga ito na may alam siya sa pagkawala ng pinsan. Hinayaan na lamang na magtalo ang mga matatanda tungkol sa kung ano nga ba ang dapat gawin. Pumasok muna pabalik si Hera sa kanyang kwarto hanggang sa mag-alas 10, ipatawag siya ng kanyang lolo na nakaratay sa sarili nitong kwarto. Marahan na lumapit si Hera at inabot ang kamay ng kanyang lolo. Okay na po ba ang pakiramdam niyo? Tumango naman ang matanda kahit halata na hindi naman ito maayos. Ikaw ang paborito kong apo. Alam na alam mo yan, hindi ba? Pero hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang lahat. Umalis ang pinsan mo at kayo na lamang ang inaasahan kung makakaayos sa gulo na nangyari noon. Lumabi si Hera. Sabihin nga po natin na okay lang sa akin. Paano naman po sa kanila kung ayawan ako ng mga Gibson? Iha, alam mong kaaway ang tingin nila sa atin, kaya't hindi ko kayang sagutin ang bagay na yan. Ang kailangan mong gawin ay mapaamo sila para hindi na nila ituloy ang mga banta sa atin. Anang lolo ni Hera. Naiintindihan ko po, ani Hera. Malalim siyang bumuntong hininga. Batid ng lolo niya na mahirap ang kanyang kalagayan, kaya't kahit nahihirapan ito na tumayo, bumangon ng matanda tsaka niyakap ang apo. Mag-iingat ka. Kapag pumunta ka na doon, huwag matigas ang ulo mo. Bumalik ka sa akin ng ligtas, apo. Napaluha si Hera. Ito pa lamang ang unang beses na mapapalayo siya sa pamilya, lalo na sa lolo at sa daddy niya. Gagawin ko po ang makakaya ko. Isama mo sina Clarice at Betty para naman may katuwang kasabahay ng mga Gibson. Anang lolo niya. Nang araw din ngayon, nag-asikaso si Hera ng mga gamit niya. Patulak sa ikatlong lungsod kung saan pansamantalang namamalagi si Tadeus. Hinatid siya ng personal nilang driver hanggang sa makarating sa bukana ng lungsod. Miss Hera, tingin niyo po magiging maayos po ba tayo dito? Ani Clarice nang bumaba sila sa kotse. Pipilitin natin. Ani Hera. Naglakad siya kasunod ng dalawang kasambahay at hinanap si Tadeus na kahit kailan hindi pa niya nakikita. Natagpuan niyang kausap nito ang mga tao na naroon sa malawak na sakahan. Masaganang pagkain ang ipapangako mo sa amin? Hindi namin kailangan yan. Ibalik mo sa amin ang dapat na sa amin. Anang matandang lalaki, ngunit kaagad itong tinutukan ng baril ng isa sa mga alalay ni Tadeus. Gibson ang kausap mo, tanda, at hindi isang Jimenez, kaya dahan-dahan ka sa pananalita mo kung ayaw mong mapabilis ang pagkain ng lupa sa iyo. Anito kaya napasinghap si Hera. Alam niya naman na karahasan ng alam ng mga Gibson, ngunit para sa kanya ay mas nakakatindig pa din ng balahibo kapag harap-harapan na itong nasasaksihan. Tigil mo na yan, Gid, ani Tadeus. Hindi ko maibibigay ang nais nyo. Ani Tadeus tsaka tumalima. Pagharap nito, nakita niya si Hera. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Siya na po ang unang apong babae ng mga Jimenez na nakatakdang ikasal sa inyo. Anang isang alalay ni Tadeus. Habang nakatingin si Tadeus kay Hera, wala siyang ibang naaalala kundi ang pagkamatay ng lolo, ama at kuya. Ito ay dahil sa pamilya ni Hera. Naglakad si Tadeus at nilagpasan si Hera. Naipit ni Hera ang kanyang labi. Kahit walang sabihin si Tadeus, ang mga mata naman nito at bawat titig, dama ang pagkasuklam. Miss Hera? Anang mga mangbubukid nang makita siya ng mga ito. Mabuti naman at narito ka. Babawiin mo na ba kami sa mga Gibson? Hindi.
Nandito ako bilang kinatawan ng Jimenez. Ako at si Tadeus ay malapit ng ikasal, kaya't lahat ng sa akin ay sa kanya na. Hangad ko na sana igalang niyo siya. Ani Hera. Kilala si Hera ng mga kalapit lugar nila dahil dating ang gobernador ang kanyang lolo at malapit sa mga tao. Hindi niya alam na lihim na nakamasid sa kanya ang mga Gibson kasama si Tadeus. Ngunit ang kanyang ginawa, hindi nakabawas sa nag-uumapaw na pagkamuhi ni Tadeus sa kanya. Miss Hera, tara na po sa tutuluyan niyo. Ani Betty. Hindi ba nagpahanda si Tadeus ng matutuluyan natin? Tanong ni Hera pero kahit isang gwardya nito, hindi nag-abala na sila ay lapitan. Inaasahan ko na. Sige na, umarikla na kayo na matutuluyan natin. Ani Hera, tsaka akmang maglalakad nang salubungin sila ni Gidi. Pinatatawag ka ni boss. Tumingin sandali si Hera sa mga alalay niya pero kalaunay tumango din. Sumunod siya kay Gidi hanggang sa makapasok sa tent na tinutuluyan ni Tadeus. Maganda naman yon at maaliwalas. Nagtataka lamang siya kung bakit sa halip na umupa ng matutuluyan ay mas pinili pa nito na magtayo ng malaking tent. Kung pagbabasihan ko ang reaksyon mo, nagtataka ka kung bakit ako nandito. Wala akong tiwala sa kahit na sino, lalo na sa'yo. Hindi porkit nagbitaw ka ng mga matatamis na salita, kailangan ko ng maniwala. Pwedeng sinasabi mo lang yan dahil gusto mong makuha ang mga bagay na may benepisyo sa'yo. Hindi ko kayang baguhin ang pasya mo. Mula noon ganoon na ang tingin mo. Oo nga't nagkamali ang pamilya ko sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin noon, ganun din ako. Pero Jimenez pa din ang dugong nananalaytay sa'yo. Kahit na alam mong ikaw ang kabayaran ng pamilya mo sa kasalanan nyo, pumayag ka pa din. Nakakaawa ka. Itinaas ni Hera ang noo niya. Kung pinapunta mo lang ako dito para insultuhin, naiinsulto ka ba? Kulang pa yan. Ani Tadeus, tsaka tumayo at iniwan doon si Hera. Naipit na naman ng dalaga ang kanyang labi. Hindi niya alam kung makakayanan ba niyang pakisamahan ng ganoong klaseng tao. Kinuha ni Tadeus ang cellphone niya at kaagad na tinawagan ng kanyang lola. Sabi niyo mag-asawa na ako. Pumayag ako pero bakit ganito? Bakit ang babaeng yun? Ganoon na lamang ang respeto ni Tadeus sa lola niya pero dala ng galit na pagtaasan niya ito ng boses. Apo, matagal nang nangyari ang mga bagay na iyon. Panahon na para pakawalan mo ang galit mo. Pakawalan? Sige, kung yun ang gusto nyo. Papahina ng papahinang ani Tadeus habang nanginginig ang labi. Naitikom niya ang kanyang kamay sa sobrang galit. Nanggilid ang kanyang mga luha pero kaagad niya iyong pinigil. Sunod-sunod siyang nagbuntong hininga tsaka ikinalma ang kanyang sarili. Gabi nang lumabas si Tadeus. Ano at ganyan po ang itsura nyo? Anang butler at tagapayo ni Tadeus. Ito na ang halos nagpalaki sa kanya at siyang nakakaalam ng kanyang ugali. Hindi ako makapaniwala na sa dami ng pwede kong pakasalan ay anak pa ng ating kaaway. Madali lang to para sa akin. Kung nakaya kong pumatay ng napakarami, magagawa ko din sa babae na yon. Ani Tadeus, tsaka nagmamadaling tunguhin kung saan ito nakatuloy. Master Tadeus, maghunos dili po kayo. Tanging pag-aayos lamang po ng inyong mga angkan ng pakay nila at wala nang iba pa. Pag-isipan niyo po ang kilos niyo. Ayoko, papatayin ko ang babaeng yon. Ani Tadeus, tsaka binawi ang kanyang kamay. Malalaki ang hakbang niya, kaya't kay bilis niya ding narating ang tent kung nasaan si Hera. Padarag niyang hinawi ang harang noon na manipis na kortina at ang dalawang alalay ni Hera ang bumungad sa kanya. Sir Tadeus, pakiusap po. Huwag niyo po munang puntahan si Miss Hera. Ani Betty, pero sinamaan lang siya ng tingin ni Tadeus kaya tumigil ito na siya'y pigilan. Hinawi niya ang huling kortina kung nasaan si Hera at bumungad nga ang magandang mukha ng dalaga na may agos ng luha sa magkabilang pisngi. Ngunit hindi naging dahilan yun para hindi ma-appreciate ni Tadeus ang kanyang ganda. Kaagad na pinahid ni Hera ang pisngi niya, tsaka tarantang tumayo. Ikaw pala, may kailangan ka ba? Naiiwas ni Tadeus ang kanyang mata kay Hera, tsaka bumuntong hininga. Ang tapang niya kanina, tila ba nawala lang. Sa halip na sagutin niya ang dalaga, tumalima na lamang siya at ito ay iniwan. Nagtaka naman si Hera sa ikinilos ni Tadeus. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Kinaumagahan, maagang nagising si Hera. Hindi pa naman sila kasal ni Tadeus,
kaya't naisip niya na kahit paano, makakapag-ikot pa siya sa mga tao, lalo na at wala pa naman siyang obligasyon. Nagtataka siya dahil maganda naman ang ani ng palay at gulay. Ngunit kapos ang mga mamamayan na halos wala nang mailaman sa tiyan. Betty, kung maaari magluto ka ng pangmaramihan at mamigay sa mga tao. Anya sa isang alalay. Sige po, Miss Hera. Awang-awa si Hera sa lugar na yon. Maliban sa mga payat at kulang sa sustansyang pangangatawan ng mga tao, sira-sira na din ang karamihan ng mga bahay. Kung sana dumadaloy din sa ating bayan ng huge canal ng mga Gibson, hindi natin mararanasan ng ganitong crisis. Anang matandang lalaki. Kahit magpadaloy pa siya, hindi din pwede dahil hindi pa tayo ang daluyan sa ating bayan. Wika naman ng isang matandang babae. Walang sapat na pagkain ng mga tao, kaya't gustuhin man nating tumulong ay wala silang lakas. Huwag po kayong mag-alala. Nagpaluto po ako ng lugaw at ilang mga itlog para malaman na ng inyong tiyan. Kung magtutulungan tayong lahat, sinisiguro kung magiging maayos ang bawat isa. Mabuti na lamang at nariyan ka, Miss Hera. Madaliin mo na ang pagpapakasal kay Master Tadeus para maranasan naman namin ang kaginhawaan. Anang isang matanda. Kung para sa kanila ay kalayaan sa pagiging maralita ang pagpapakasal ni Hera kay Tadeus, para naman sa dalaga ay isa itong bilangguan na hindi niya alam kung makakaya niyang mabuhay. Naging maingay ang balita na yon na kaagad nakarating kay Tadeus. Boss! Boss! May mga taong nagboluntaryo na tumulong para asikasuhin ang kanal na pinaplano nyo. Ani Gidi. Kahapon lang ay galit sila sa akin. Bakit daw biglang nagbago ang isip nila? Dahil po kay Miss Hera. Kinuwento nito ang mga nangyari, kaya't nagkaroon ng kaunting kuryosidad si Tadeus kay Hera. Kaagad niyang hinanap ang dalaga hanggang sa abutan niya ito sa isang pavilion malapit sa tent nila na nag-aayos ng mga bulaklak para sa vase. Nagawa niyang pagmasdan ng dalaga dahil sa pagiging abala nito. Ang natural na pula at maliit nitong labi. Ang maputing balat mula sa muka hanggang sa leeg, maging ang maamong mata. Nang mapansin siya ni Hera, kaagad itong tumayo para mapinong bumati sa kanya. Naglakad palapit si Tadeus, kaya't iniwan sila ng dalawang alalay ni Hera. Mukhang gustong-gusto ka talaga ng mga tao dito. Isipin mong mabilis mong nabago ang pasya nila. Samantalang ako'y kailangan pang gumamit ng dahas para mapasunod lamang sila. Masyado mong pinapaliwanag ang sarili mo. Naiinggit ako. Pero hindi mo ko madadaan sa mga mabulaklak mong salita. Kala mo ba'y matatapos ang galit ko sa angkan mo oras na pinakasalan kita? Kung tapusin na kaya kita? Itinutok nito ang baril kay Hera. Tsaka ako palalabasin na tumakas ka't hindi ka na nakita. Alam kong madali mo lang na magagawa ang bagay na yan at hindi ko hahadlangan ng nais mo. Nang piliin kong pumunta dito, tinanggap ko na ang kapalaran ko na maaari ako mamatay. Dahil sagad hanggang buto ang galit mo sa pamilya ko. Kung sa parang yun ko maalis ang matinding pagkamuhi sa puso mo, ikalulugod ko. Walang ka ba na ani Hera? Talaga? Pero gusto ko lang din sabihin sa'yo na hindi na kami maniniwala sa mga kasinungalingan ng pamilya mo. Walang kasalang magaganap. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Namasa ang mata ni Hera. Pakiramdam niya ay isa siyang kabiguan ng kanilang pamilya. Ngayon ay alam na niyang mali ang pag-aakala niya na may mabuting puso si Tadeus. Kaya niya pa naman ito tinulungan na asikasuhin ng huge canal. Nakasimangot si Hera habang iginagayak ang kanilang mga gamit. Kung ayaw niya naman palang magpakasal di sana una pa lang. Tumutol na siya. Akala niya ba hahabulin ko siya? Hindi siya kagwapuhan no. Maliit ang mata niya, tanging tangkad lang ang meron siya. Parang bata na nagmomorokolyo si Hera. Kaya lang po, Miss Hera, buhay naman po nila sir ang kapalit oras na hindi natuloy ang kasal. Kung mapapaibig niyo lang sana si Master Tadeus, hindi na magiging problema ang lahat. Ngunit paano nga Betty kung ganoon naman kagaspang ang ugali niya? Umirap si Hera. Nang maasikaso na ang lahat ng gamit nila, hindi na sila nagpaalam. Kumuha sila ng taxi doon at sumakay. Paano na tayo, Miss Hera? Nag-aalalang ani Clarice at walang maayos na maisagot si Hera. Palabas na sila noon ng lungsod nang may mga kotse na humarang sa kanila. Hera! Hera! Nag-aapurang bumaba si Luan. Anak ito ng mayor na dapat ay nakatakdang pakasalan ni Hera. Pero dahil nga tumakbo si Melita,
ay mas kinailangan niyang piliin si Tadeus na pakasalan dahil mas malaking banta ito sa kanilang pamilya. Maliban doon, hindi din gusto ni Hera ang mayabang na binata na anak ng mayor. I'm so worried about you. Saan ka ba nagpupunta? Hindi ba tikakasal pa tayo? Nakalaan ako kay Tadeus. Alam kong kilala mo siya. Kung ipipilit mo, malaking problema ito, Luwan. Kaya kitang protektahan, halika na. Anang binata. Dahil wala naman siyang pagpipilian, napilitan silang sumama dito. Malaki ang pinagkaiba ng lungsod na pinanggalingan nila kung saan naroon si Tadeus kumpara sa lungsod kung saan ang namumuno ay ang pamilya ni Luwan. Hitik sa pagkain ng mga ito at walang makikitang hirap sa buhay. Binigyan sila ni Luwan ng sapat na matutuluyan at komportabling matutulugan. Ngunit nang sumunod na umaga ay naghapila ang mga gwardya na nasa harap ng lugar kung saan sila nakatuloy. May kanya-kanyang dala ang mga ito ng treasure box, alay kay Hera para yayain na siyang magpakasal. Palibhasa nga, malawak ang lupain ng mga Jimenez. Kaya naman kung makukuha ni Luwan ng kamay ni Hera, ay mas magiging malawak ang sakop ng kanilang kapangyarihan. Bagay na alam naman na ni Hera na siyang paki talaga nito. Pinaliwanag ko na hindi ba? Hindi ko maaaring tanggapin kaagad ang alok mo. Kung mapapasuko mo si Tadeus at makumbinsi mo siyang tigilan na ang pamilya ko'y pakakasalan kita. Kahit pa ay kamatay niya? Ani Luwan, hindi malaman ng dalaga kung bakit siya nagdalawang isip na sumagot sa tanong ni Luwan. Gayong hindi naman siya nito tinrato ng tama. Kung ganun ay gagawin ko para sa'yo. Ani Luwan. Samantala, kaagad na nakarating kay Tadeus ang balita kung nasaan ang dalaga. Hindi nito alam ang tungkol sa arrangement ng dalawa. Kaya't ang lagay, kinidnap ni Luwan si Hera. Yun ang kanyang pagkakaintindi. Luwan sa Maniego. Kay lakas ng loob. Balak niyang tulungan ng fiancé ko para mapakasalan niya. What a shame. May kung ano kay Tadeus na nagtulak para mainis ng husto. Maganda kayo. Babawiin ko ang babae na yun at ako mismo papatay sa kanya. Ani Tadeus patungkol kay Hera na ngayon abala sa paglalakad-lakad. Nakasalubong niya ang kariton ng kalabaw na may mga hatak na bigas. Miss Hera, narito po kayo. Bati sa kanya ng matandang may sakay ng kariton. Opo, nakangiting tumingin si Hera sa mga palay na naroon. Ngunit nawala ang ngiti niya nang maamoy niya ang sulfur powder. Bakit po nakahalo ang mga sulfur sa palay? Miss Hera, hamak na utusan lamang po ako, kaya't wala po akong karapatan na sagutin kayo. Ngunit ang alam ko po, gagawing patibong ni Sir Luwan ng mga sulfur para pasabugin si Tadeus kasama ng pagguho na mataas na kabundukan. Ngunit alam niyo pong labis na makakaapekto sa kalusugan ng karamihan ng sulfur na yan. Hanggang doon lang po ang masasabi ko. Anang matanda tsaka nagpatuloy. Nagmamadaling bumalik si Hera sa kanilang tinutuluyan. Nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin kasama na ang pag-aalala kay Tadeus. Minsan na silang binigo ng aming pamilya, kaya't hindi ko maaaring basta na lamang maulit yun. Pero anong gagawin ko? Kahit siya'y gusto ding wakasan ang buhay ko. Ani Hera. Gayunpaman ay nabuo na ang kanyang desisyon. Nag-aagaw ang dilim at liwanag nang palihim siyang pumuslit, papasok sa imbakan ng bigas na nasisiguro niyang siyang kinalalagyan din ng sulfur na naaamoy niya. Patawarin mo ko, Luwan, pero hindi na ako papayag na maulit muli ang nakaraan. Isa-isa niyang hinanap ang mga pinaglalagyan ng sulfur at isa-isa niya iyong pinagsisisindihan. Ang makapal na apoy, kaagad na natanaw ng lahat, maging ni Tadeus na parating. Nagtataka siya kung ano yun. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang bahay na tinutuluyan ni Hera at natagpuan ng dalawang alalay doon na alalang-alala. Nasaan si Miss Hera? Bungad ni Gidi. Naroon siya sa imbakan ng bigas at sinubukan kayong iligtas. Balak kayong pasabugan ni Luwan gamit ang mga sulfur, kaya't pumaroon si Miss Hera para pigilan sila. Ibig mong sabihin, siya ang may gawa ng malaking apoy na yun? Tanong ni Tadeus. Tarantang tumango si Clarice. Maawa na po kayo. Huwag niyo pong ahayaan na mahuli siya ni Luwan. Kumunot ang noon ni Tadeus, lalo na nang makita ang mga regalo na batid niyang ibinibigay lamang kapag nag-aalok ng kasal. Napalinga siya sa bagong dating na si Luwan. Ibalik mo ang fiancé ko at hahayaan kitang mabuhay.
Walang emosyong ani Tadeus. Fiancé your face. Ako ang pakakasalan niya at hindi ikaw. Ang babaeng nakatakda sa'yo, tinakbuhan ka dahil sa karahasan mo kaya't umalis ka na. Ganun ba? Eh di ang babaeng gusto mong pakasalan ang pinipili ko. Siya na ang gusto ko. Unahan mo ko kung gusto mo. Ani Luan tsaka nagtatakbo papunta sa malaking apoy para sunduin si Hera. Halos masuffocate na si Hera sa kapal ng usok. Mabuti na lamang at nakatakbo siya. Ngunit hindi niya alam kung ano na ang mangyayari. Matapos nito, lalo't nadinig niya kanina na gustong-gusto siyang patayin ng mga taong naghahanap sa kanya. Hindi niya alam kung tauhan ba iyon ni Luan o ni Tadeus. Nagtatakbo siya hanggang sa makarating siya sa kanto kung saan may 200 na pamimilian. Napahinto siya nang magdatingan sina Luan kasama ang mga tauhan. Binalot ng kaba si Hera at akmang tatakbo sa kabilang daan, ngunit siyang pagdating din naman ni Tadeus kasama ang mga tauhan. Hindi na malaman ni Hera ang gagawin niya. Gusto niyang maiyak. Hera, sumama ka sa akin. Pangako, handa akong kalimutan na naman ang ginawa mo. Tayo ang para sa isa't isa. Halika na. Ani Luan sa kanya. Noon ay nawalan na ng pag-asa si Tadeus, nalapitan siya ng dalaga dahil sa paraan kung paano niya ito tratuhin noong mga nakaraan pa. Boss, wala ka man lang bang sasabihin? Ani Gidi, wala, halika na. Sana pala hindi ka na lang nagsalita. Nakangiwing ani Gidi nang samaan siya ng tingin ni Tadeus. Lumingon si Hera kay Tadeus, ngunit nakatingin ito sa iba dahil sa hiya. Hera, please. Pakiusap na ani Luan. Humikbi si Hera. Bumagsak ang butil ng kanyang luha. Para sa akin ay isa kang makislap na diamante. Luhaan si Hera nang lumingon kay Luan. Nakikita mo ko bilang isang makislap na diamante? Noon ay sumuko na si Tadeus na piliin siya ni Hera. Pero gusto mong patayin ang mamamayan para sa sarili mong kagustuhan? Malakas na sigaw ng dalaga tsaka nagtatakbo palapit kay Tadeus. Bagay na ikinagulat nito. Akmang babarilin si Hera ni Luan dahil sa matinding galit, kaya't ang mahahabang binti ni Tadeus ginamit niya para mayakap ang dalaga at maitago sa kanyang mga bisig. Ipinaubayan ni Tadeus ang lahat sa kanyang mga tauhan. Batid ni Luan na hindi sila mananalo laban kay Tadeus, kaya minabuti na nitong umatras. Samantala, nang bumalik si Hera sa kanyang katinoan, kaagad niyang itinulak si Tadeus na nakayakap sa kanya, kasabay ng malakas na sampal habang panay ang hikbi. Halos itaya niya ang buhay niya para lamang sa lalaking walang ibang gusto kundi ang patayin siya. Napatingin si Hera sa mga tauhan ni Tadeus na nakatingin lang sa kanila, kaya't kaysa makita ng mga ito na umiiyak siya, naupo siya sa sarili niyang mga binti at ibinaon ang kanyang mukha sa braso na para bang batang nagtatampo. Masyadong mataas ang tingin ng mga tauhan ni Tadeus sa kanya, kaya't nagkakapaan pa ang mga tauhan niya kung ano ang magiging reaksyon nila. Ngunit nang makita nila ang malalim na titig ng kanilang pinuno, sumigaw si Gidi. Sugurin si Luan! Anito, tsaka nagtatakbo palayo sa kanila. Kinaraga ni Tadeus si Hera at inupo sa bato malapit sa kanila. Inikot niya ang paa nito na hindi mailakad ng maayos. Masakit ba? Malamig na ani Tadeus. Konti lang. Alam mo bang sa labanan ay kailangan mong lumaban? Marami sa mga tauhan ko na kahit bali-bali na ang buto, kita na ang mga laman, nakikipaglaban pa din. Samantalang ikaw nakakaunting gasgas lang na ito ay... Binawi ni Hera ang paa niya. Oo sige, sisihin mo ko. Sorry kung hindi ako kasing tibay ng mga sundalo mo. Kaya nga ayaw mo kong tanggapin, hindi ba? Kaya hindi ako pwede sa tabi mo. Tss! Nakita ni Tadeus ang paltos na nasa kamay nito, kaya't itinago naman iyon ni Hera. Hindi ako umiiyak dahil dyan. Mas malala pa nga ang mga tauhan mo na nakakaranas ng matinding sakit. Kung ganun, bakit ka umiiyak? Dahil hindi ko alam na magkikita pa tayo. Pagkatapos mo kong sabihan na ayaw mo akong makita, ang mga tauhan mo isinisigaw na gusto nila akong patayin. Kung nagawa nga nila yun, baka hindi na kita naririnig ngayon. Pero hindi ko naman hinayaan na mangyari yun, hindi ba? Ani Tadeus na naiinis na kung bakit ba kailangan niyang magpaliwanag para lamang patahanin ng maliit na babae sa harapan niya. Iniisip mo na tatraidorin kita kahit na halos masunog na ako para lamang sa'yo? Tama na, halika na.
Kakargahin kita. Tumalikod pa upo si Tadeus sa kanya. Ayoko. Huwag nang matigas ang ulo. Ayoko nang pakasalan ka kaya huwag kang mag-alala. Napahinto si Tadeus. Dahil ba sa samanyego na yun? Hindi no, dahil alam kong ayaw mo, nire-respeto ko yun. Dahil nasa tabi ng kanyang tenga ang bibig ni Hera, ay para nang nadinig iyon ng kanyang puso. Sagrado ang pagpapakasal, kaya't bakit natin pipilitin ang ating mga sarili? Saad pa minsan ni Hera. Miss Hera, talaga po bang wala kayong balak na magpakasal kay Master Tadeus? Ani Betty habang sinusuklayan si Hera. Hayaan nating siya ang mag-aya nun. Ayokong isipin niya na pinipilit ko ang sarili ko sa kanya. Kinaumagahan ay naisa ng imbitahan ni Tadeus na magkape ang dalaga, kaya't pinadala niya doon si Gidi at si Crisel ang nakausap. Nandito ako para sunduin si Miss Hera. Ani Gidi, pero nais ngang iwasan ni Hera si Tadeus dahil sa kasal. Tulog pa po si Miss Hera dahil sa nangyari kahapon, nawalan talaga siya ng lakas. Ipaabot mo na lamang kay Master Tadeus na kung maaari, bigyan niya ng sapat na oras si Miss Hera para makapagpahinga. Ani Clarice, ayaw sanang maniwala ni Gidi. Pero wala naman sa linya niya na mamilit sa isang bagay kaya't umalis na siya. Nang sumunod na umaga naman, si Dane ang pinadala ni Tadeus para makausap si Hera. Nais ni boss na makipag-usap kay Miss Hera tungkol sa kanila. Si Clarice na naman ang nakausap nito. Naku, masakit pa kasi ang katawan ni Miss Hera, kaunting araw pa. Nang sumunod na naman na umaga, ay si Gerard naman ang tumungo doon. Mas maaga pa ito kaysa sa paglabas ni Clarice, kaya't naunahan niya pa si Clarice. Magandang umaga, may mga pinadalang fresh na prutas si boss para kay Miss Hera. Anito, ngumiti si Clarice tsaka kinuha ang dala ni Gerard. Salamat, akmang babalik siya papasok sa loob nang magsalita si Gerard. Salamat. Kukunin mo lang ang handog ko at aalis na lang. Ano ba dapat? Hinahanap ni boss si Miss Hera at nais niyang makausap. Sabihin mo bukas na lang. Nagtatatakbo papasok si Clarice. Naibagsak ni Tadeus ang kamay niya sa kaharap na mesa. Talaga bang pinupuno ko ng babaeng yan? Porket ba niligtas niya ako at tinulungan ay may karapatan na siyang bastang baliwalain ako? Tama boss, huwag niyong hayaan na basta niya na lamang tapakan ng ego niyo. Ani Gidi na napangiwi matapos siyang kurutin ng butler ni Tadeus. Sabi ko na nga mananahimik na ako. Master Tadeus, baka naman wala sa mood ang binibini kaya't hindi ka niya maharap. Hindi mo siya naitrato ng tama noong nakaraan. Bukod doon, ilang beses niyo din na tinangkang kunin ang buhay niya kaya't baka natatakot. Dapat siguro mag-sorry ka sa kanya. Ang ugat sa sentido ni Tadeus naglabasan matapos ay napatayo siya. At bakit ako magsusorry sa kanya? Manigas siya. Master Tadeus naman, babae lang si Miss Hera at may nararamdaman din. Saad pa ng butler ni Tadeus. May punto naman ang sinabi nito at naisip din ni Tadeus iyon pero wala siyang pakailam. Sumahan niyo ako. Bosinaan nito tsaka naglakad palabas. Samantala nakatanggap naman si Hera ng message mula sa pinsan na si Melita. At ayon dito, nais nitong makita siya at makamusta matapos mabalitaan na nakilala niya na ng personal si Tadeus kaya naman dali-dali itong umalis. Lingid sa kaalaman na nakita siya ni Tadeus na sumakay ng tricycle. Pakiramdam ni Tadeus, sinasaksak na naman siya patalikod ng isang Jimenez. Panatag na sana ang loob niya, ngunit heto na naman ang panibagong kasinungalingan. Ang kabayo ko, ani Tadeus. Binigyan niya muna ng sapat na distansya si Hera bago niya ito sinundan kasama ang 5 niyang malalapit na kanang kamay. Sa liblib na lugar pumunta si Hera. Nakala nila na magtataksil ito. Ngunit isang babae ang nakita nilang katagpo nito. Nag-iiyakan ng dalawa habang magkayakap. Kamusta ka? Hindi ka ba nahihirapan? Dinig na dinig ni Tadeus ang pag-aalala sa tinig ni Hera kausap ang babae. Marahil ito na ang babaeng tinutukoy sa kanya ni Luan na dapat niyang pakakasalan. Okay ako, inaalagaan ako ni Leon. Bakit ka pa bumalik? Masasayang lang lahat ng effort ko kung mahuhuli ka din nila tito. Baka paghiwalayin pa kay ni Leon. Gusto lang kitang makita at kamustahin, Hera. Melita, paano kung pakasalan ko nga si Tadeus? Papayag ka ba? Hera, ang Tadeus na yun ay marahas at walang awa.
tsak na magdudusa ka lamang sa piling niya. Hindi siya ganun. Malayo siya sa pagkakakilala natin sa kanya. Si Tadeus mas mabait siya kaysa kay Luwan. Natigilan si Tadeus sa narinig niya. Pero kaaway siya ng ating pamilya kaya bakit ka papabor sa kanya? Ani Melita. Alam kong madami na siyang napatay. Ngunit kinain lamang siya ng lungkot at pagdurusa. Pagdurusa na dahil din naman sa ating pamilya. Pero naniniwala ako na malambot ang puso niya at nasaksihan ko mismo yun. Naniniwala ako na ako lang ang makakatulong sa kanya para makawala sa bangungot ng nakaraan niya. Isa pa, nung nagkita sila ni Luwan, napangiti si Hera at hindi iyon nakatakas sa paningin ni Tadeus. Ang bilis niya, para siyang tagapagligtas ko. Tinutukoy ni Hera noong niyakap siya ng binata at ikinubli sa kanyang bisig. Napangiti si Tadeus, tsaka lihim na naipit ang kanyang labi. Tara na, wala nang dahilan para mag-stay dito. Wala namang kwenta ang usapan na to. Seryoso waring anito, pero nakangisi siya hanggang sa makasakay ng kabayo. Halos gabi na nang makabalik si Hera. Nag-aalala siya na baka malaman ni Tadeus na umalis siya. Tingin mo, nahalata niya kaya? Panay ang tanong niya kay Betty at hindi mapakali. Mukha namang hindi, Miss Hera. Hindi siya gumawi dito maghapon. Kahit paano, nakahinga ng maluwag si Hera. Ngunit maya-maya lamang, pumasok si Clarice at nagmamadali pa. Miss Hera, si Master Tadeus po nasa labas at nais daw kayong makausap. Miss Hera, baka saktan ka niya. Nag-aalalang ani Betty. Hindi naman siguro. Ahayaan ko lang siyang magsalita. Kung sakali na magtanong siya ay tsaka lamang ako magsasabi. Paglabas niya, naroon nga si Tadeus. Saktong pagharap nito ay naroon na siya sa harapan. Sabi ng mga alalay mo hindi ka pa daw okay. May sakit ka pa. Heto. Iniabot ni Tadeus ang vitamins at ilang herbal juice para kay Hera. Namimiss ka na daw ng mga tao, kaya kailangan mong madaliin ang iyong pagpapagaling. Walang sugar coating ngayon? Ani Hera. Why would I? Nakataas ang kilay na ani Tadeus. Magpalakas ka. Bago tayo umuwi sa bahay, magpapakasal na tayo. Magpapakasal nang wala sa inyo? Nang wala ang mga magulang natin? Hindi naman tayo nagmamahalan, kaya bakit ko sila ihaharap sa'yo? Ipapaalala ko lang na hindi tayo magpapakasal dahil sa gusto natin. Ikaw ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan ng angkan mo, kahit wala akong kahit anong responsibilidad sa'yo. Ani Tadeus, tsaka siya doon iniwan. Mali ba ang pagkakakilala ko sa kanya? Nangihina na ani Hera. Sandaling nawala ang pag-asa na mapalambot niya ang binata, pero wala naman siyang ibang pagpipilian. At dahil nga pumayag si Tadeus na ikasal sila, kaya't nang sumunod na araw, pinadala na sa kanya ang mga damit na kakailanganin niya sa gaganaping kasal. Hindi kumikilos si Hera. Matapos niyang matanggap ang mensahe mula sa kanyang pamilya na pumanaw na ang kanyang lolo, naging napakasakit noon para kay Hera. Ni hindi niya man lang nakasama ang lolo niya sa mga huling sandali nito. Pinilit niyang pigilan ang kanyang pag-iyak dahil ayaw niyang malaman ni Tadeus ang bagay na iyon. Baka magpa-party ito kung sakali. Miss Hera, kanina pa po kayo nakatulala. Narito na po ang mga gamit. Ani Crisel, kahit na alam din nito na patay na ang pinakamatanda sa mga Jimenez, ayaw niyang ipakita na malungkot siya para na lamang kay Hera. Gagayak na ako. Ani Hera, tsaka pinahid ang luha. Isa sa pinakamahalagang parte ng buhay ng isang babae ay ang maikasal sa kanyang pinakamamahal. Ngunit hindi niya na nga magagawa iyon. Para bang binasura pa ang isa sa mga pangarap niya dahil sa walang ka-effort na kasal niya. Sinundo lamang si Hera ng isa sa mga tauhan ni Tadeus. Hindi na rin siya umasa na may magandang venue na paggaganapan ng kanilang kasal na pagkasunduan lang naman. Pero mas pinisilang puso niya nang panindigan ni Tadeus na isa siyang alay sa mga namayapang pamilya nito nang makita niya ang mga tarpaulin mula sa lolo hanggang sa panganay na kapatid ni Tadeus. Ano to? Parang maiiyak na Anya habang naglalakad palapit kay Tadeus. Kasal. Katahimikan ang gusto nating lahat, hindi ba? Ito na lang ang huling magagawa ko para sa kanila. Ani Tadeus. Sa totoo lang, gustong tumulo ng luha ni Hera.
Ngunit kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi para pigilan at hindi magmukhang mahina sa harapan ni Tadeus. Pinilit niyang panindigan ng bilin sa kanya ng lolo na maging mabait sa mga Gibson, lalo at sila ang may kasalanan ng lahat. Natapos ang kasal nila na puno ng sama ng loob si Hera. Magkaharap na sila noon ni Tadeus sa hapag. Namatay na ang lolo mo? Napasinghap si Hera dahil hindi niya akalain na makakarating ito kaagad kay Tadeus ng ganito kaaga. Patas na tayo. Hindi, kulang pa. May ama ka din at kapatid, hindi ba? Kung isunod ko kaya sila? Nanlaki ang mata ni Hera. Pakiusap, ano pa bang gusto mo? Heto na ako. Nagbabayad na nga ako. Hindi ikaw nagkasala sa akin kahit wala kang halaga. Tumulo ang luha ni Hera. Alam kong hindi matutumbasan ng mga buhay namin ang buhay ng pamilya mo. Kahit lahat kami patayin mo pa. Pero sana maisip mo din na hindi na maibabalik pa ang mga buhay nila kahit ilan pa sa amin ang kunin mo. Tumayo si Hera at luhaan na nagtatatakbo palayo sa kinilalagyan nila. Sagad sa buto ang pagkamuhi ni Tadeus sa pamilyang Jimenez. Ngunit heto siya at para bang kinakain ng guilty. Mula sa maliwanag na buwan, nakatayo si Hera. Alam niyang hindi pa siya maaaring bumalik sa kanila at makita ang kanyang lolo dahil baka lalo lamang magdulot iyon ng hindi magandang pagkakaunawaan nila ni Tadeus. Lingid na naman sa kaalaman ng dalaga na nakamasid sa kagandahan niya ang binata na ngayon nilalamon ng guilt. Luminga si Hera kay Tadeus at nagtama ang kanilang mga mata. Ang luhaan at maamong mga mata ni Hera nakatanaw kay Tadeus. Ngunit para sa mga namayapang angkan ng binata ay iniwas niya ang kanyang mata. Nais niyang pigilan na mahulog sa dalaga dahil nagmula ito sa pamilya ng mga traidor na sa hinaharap maaaring maulit muli. Naglakad siya palapit sa dalaga. Maging ang pagpupunas nito ng luha ay kanyang nakita. May kailangan ka ba? Heto na naman ang kalmadong tinig ni Hera na nagpapabago ng mga desisyon niya. Ngayong kasal na tayo, hindi na ako gagawa ng ikakasakit ng angkan mo. Pero sa isang kondisyon, simula din sa araw na to, hindi ka natatayo bilang Jimenez, kung hindi bilang asawa ko at bilang Gibson. Matapos sabihin ni Tadeus sa mga bagay na yon, tuluyan na niyang iniwan si Hera na ngayon, naghihinagpis sa sama ng loob. Nag-aapura si Hera na bumalik sa kanyang tent at doon ay umiyak siya ng malakas. Sinasabi ba niyang kailangan ko ng talikuran ng pamilya ko? Ang lolo ko, namatay siya ng puno ng pagsisisit, hindi ko man lang siya nakita. Bakit ako ang kailangang makaranas nito? Umiiyak na Anya. Inakala niya na magiging ganun kadali ang lahat. Ngunit heto siya at nagdurusa. Nag-iisa at walang masabihan kung gaano iyon kasakit. Sabihin mo sa kanila ibabalik na tayo sa mansyon. Utos ni Tadeus kay Gidi. Kinaumagahan, kaya't kaagad naman ito na tumango. Araw ng kamatayan ng pamilya ni Tadeus ngayong araw, kaya't kailangan nilang magmadali. Binigyan ng sarili, ngunit lumang kotse ni Tadeus si Hera. Sira ang bintana at kakarag-karag. Aabot naman kaya ito hanggang sa mansyon ng mga Gibson? Ani Betty. Siguro. Ani Hera tsaka ngumiti. Isa sa mga tauhan ni Tadeus ang siyang nagmaneho ng sasakyan habang sila ay may kanya-kanya. Unang umalis ang mga kotse ng tauhan ni Tadeus, kasunod sila Hera. Kaysa kay Tadeus dahil may inaasikaso pa ito. Pero sandali lang din, nadaanan ni Tadeus ang sasakyan nila Hera. Muling nagkatitigan sila, ngunit dahil sa galit, mabilis na nag-iwas ng paningin si Hera. Nasa paanan ng bundok ang mansyon ng mga ito, kaya't ilang oras din ang inilaan nila para makarating sa mansyon ng mga Gibson. Naunang pumasok si Tadeus at ang mga kanang kamay niya. Ngunit pagdating sa sasakyan nila Hera, hinarangan ng mga gwardya. Bakit hindi kami pwedeng pumasok? Tanong ni Betty. Kasalukuyang ginaganap ang padasal para sa namatay naming amo. Kaya't ang mga traidor na gaya nyo, hindi pa pinapayagan na pumasok. Anang gwardya. Sino ka para magsalita ng ganyan? Kasal na si Miss Hera at Master Tadeus, kaya't kung susumahin, amo mo na din si Miss Hera. Sigaw ni Clarice. Hindi mangyayari yun kahit kailan. Sagot naman ng gwardya. Clarice, wag mo nang ipilit. Ani Hera. Malakas na bumuhos ang ulan, kaya't wala silang nagawa kundi ang magsiksikan sa loob. Tadeus, nakabalik ka na. Masiglang ani siya'y.
Malayong pamangkin ito ng ina ni Tadeus. Oo, nilagpasan niya si Shai at dumiretso sa loob kung saan gaganapin ang pagdarasal. Marahan na humahakbang si Tadeus palapit sa mga abo ng 3 lalaki na mahalaga sa kanyang buhay. Isa-isang tinawag ng mami niya ang mga pangalan ng kuya at ng daddy niya. Pinangarap ko na balang araw, makakapaghiganti din ako kapalit ng buhay niyo, pero ngayon, hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin. Gayong pinakasalan ng anak mo ang mula sa pamilya ng kalaban natin. Tumigil ka, ako ang may kagustuhan noon. Anang lola ni Tadeus. Umuwi ako para kay lolo, daddy at kuya. Kung pwede, hayaan niyo muna ako magbigay galang sa kanila. Ani Tadeus, isa-isa na namang tumitibo sa isip at puso niya kung paano niya nakita na patayin ng pamilya niya ng isa sa mga Jimenez. Para bang dahan-dahan na nabubuhay ang puot sa kanyang damdamin kasabay ng malakas na pag-agos ng ulan. Tumungo ka na muna sa kwarto mo para makapagpahinga, malayo ang biyahe mo. Anang lola ni Tadeus sa kanya. Marahan siyang tumango. Pagpasok niya sa malawak na kwarto niya, kinain na naman siya ng lungkot. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Samantala, 2 araw na noon na umuulan. Nagtatakbo si Crisel kina Gidi na nasa unahan ng mansyon. Hindi pa ba kami maaaring pumasok? Inaapoy na ng lagnat si Miss Hera. Kung hindi siya magagamot ay baka ikamatay niya. Ani Crisel kay Gidi. Lumingon si Gidi kay Shai, ngunit umiling ito at sinasabing huwag payagan na makapasok si Hera. Bigo na naman si Crisel. Maya-maya lamang may mga gwardya na lumapit sa kanila. Tinalian ng kotse nila at balak na ipahatak sa isa pang kotse. Kaya nagmamadali na lumabas si Crisel. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Crisel. Maging sina Gidi at Gerard ay nag-aalala na din. Ngunit ang gate ang inutos sa kanila na bantayan kaya't hindi sila maaaring umalis doon. Utos ni Master Tadeus na hilahin ang sasakyan niya at dalhin malayo dito. Anang gwardya. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba alam na asawa ni Master Tadeus si Miss Hera? Ani Crisel, ngunit kaagad na ibinigay ng gwardya ang annulment paper kaya't nabaliwala ang lahat ng mga sinasabi nito. Walang panahon ng mga gwardya na pakinggan si Crisel, kaya't itinuloy nito ang kanilang ginagawa. Maawa na kayo, pakiusap huwag niyong gawin to. Ani Crisel, hindi na nakatiis si Gidi kaya't inutusan niya ang isang gwardya na puntahan si Tadeus at ipaalam ang tungkol kay Hera. Master Tadeus, humahangos na anang gwardya. Pinaaabot po ni Sir Gideon na kung maaari, lumabas kayo't silipin ang kalagayan ng babaeng Jimenez. Ano ang tungkol sa kanila? 3 araw na po silang babad ng ulan mula nang bumagyo. Hindi niyo daw po pinayagan na makapasok sila at ngayon ay balak silang itapon sa kung saan. Ano? 2 araw nang tapos ang padasala. Kunot ang noon na ani Tadeus at takmang lalabas nang habulin siya ni Shai. Ako ang may utos noon. Nakiusap sa akin si tita na wag silang hayaang makapasok. Iniisip kanya kaya niya yung nagawa. Patawarin mo sana ako. Natatakot din si tita na mahulog ka sa mga mabulaklak na salita ng babaeng yun. Ano bang ibig mong sabihin? Ani Tadeus. Pinadalhan ko na siya ng annulment paper. Ani Shai. Ang galit sa mukha ni Tadeus ay walang paglagyan. Baliw ka na ba? Nanggagalaiting anya, tsaka nagtatakbo kahit na lamang umaambon-ambon pa. Hindi niya alintana ang malakas na hangin. Nagtatakbo siya pasakay sa kotse hanggang sa abutan niyang nakikipaghatakan na si Cristel sa mga gwardya. Maawa kayo, may sakit si Miss Hera. Maawa kayo. Luhaan na ni Cristel, ngunit sa likod nila Gidi ay kita niya ang humaharurot na kotse palabas at ang sakay noon ay si Tadeus. Ang kotse niya ang ginamit para harangan ng mga gwardya na humahatak sa sasakyan nila Hera. Bumaba siya doon at isa-isang pinaghahatak ang mga gwardya na sumunod sa maling instruksyon. Ibinato niya ang 2 sa gilid ng kotse na kaagad na namilipit sa sakit dulot ng lakas noon. Sino kayo para makailam sa usapin na yan? Ani Tadeus tsaka pinagsususuntok ang iba. Lahat sila ay nakatamo ng galit ni Tadeus. Wala siyang pinwera. Matapos ay nilapitan si Hera at binuksan ng pinto noon na may nag-aalalang ekspresyon. Matapos niyang makita na ngayon ay walang malay ang asawa. Master Tadeus, inaapoy po ng lagnat si Miss Hera. Umiiyak na ani Betty. Marahan na kinuha ni Tadeus si Hera
at kinarga papasok pabalik ng gate ng mansyon. Kaagad na nagpatawag ng mga doktor si Tadeus bago niya iwanan si Hera. Umakyat siya sa opisina niya sa bahay kasunod ang butler niya. Master Tadeus, nalaman ko na ang nangyari kay Miss Lady Hera. Pagtatama niya, nang mawala sa isipan niya na kasal na nga pala ito sa natatanging tagapagmana ng mga Gibson. Hindi po akma ang kanyang sinapit kay Miss Shai. Na inutos ng inyong ina kaya't marapat lamang na humingi kayo ng tawad sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Tadeus. Alam niya naman ang bagay na yon at hindi niya ipagsasawalang bahala. Sadyang hindi niya lang alam na may ganoon palang pangyayari. Samantala, matapos mapababa ng mga doktor ang lagnat ni Hera, nagkamalay na din siya. Inaalalayan siya ni Betty at Clarice na bumangon. Miss Hera, mabuti naman po't gising na kayo. Ani Clarice, ano bang nangyari? Nasaan ako? Nasa kwarto tayo ni Master Tadeus. 2 araw po kayong tulog habang inaapoy ng lagnat. Mabuti na lamang at dumating si Master Tadeus. Kinarga niya kayo papunta dito sa bahay niya. Kaya lang ikinausap ako kanina ng katiwala ng mami niya at sinabing doon tayo mag-stay sa guest room. Hindi daw kasi sanay si Master Tadeus na matulog ng may kasama. Madalas itong bangungutin kaya't delikado para sa inyo. Ani Betty, tumango naman si Hera. Naiintindihan ko. Inikot ni Hera ang kanyang paningin. Nasa bahay siya ni Tadeus at ito din ang kumarga sa kanya. Sa pagkakaalala niya, hindi maganda ang naging huli nilang usapan, kaya't nagtataka siya kung bakit siya nito kinarga. Natapos ang pag-iisip niya nang pumasok si Tadeus. Kaya't lumabas muna ang 2 alalay ni Hera. Hirap man, tumayo siya para bumati kay Tadeus. Okay na ba ang pakiramdam mo? Medyo, sabi ni Betty, ikaw daw ang nagbuhat sa akin. Maraming salamat ha. Kung giniginaw ka pa, papatayin ko ang aircon. Kukuha pa ako ng makapal na comforter. Hindi na, mamaya lang ay aalis na ako. Nagpadala daw ang mami mo ng tao at pinasabing sa guest room ako magstay. Kung okay lang, igiya mo ko papunta doon. Ginawang kaawa-awa ni Hera ang kanyang tinig habang umuubo. Akmang maglalakad na siya nang hawakan ni Tadeus ang pulusuhan niya. Sandali lang, hindi mo naman kailangang umalis dito. Dito ka na at ako na sa guest room. Ani Tadeus na puno ng pag-aalala. May tuwa sa loob ni Hera dahil napapayag niya ito ng walang kahirap-hirap. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pag-ubo. Hindi na, ako na lang doon. Nakakahiya kung ikaw pa ang mag-a-adjust. Hinawakan ni Tadeus ang balikat ni Hera. Dito ka na okay? Mas kailangan mo to dahil hindi ka pa okay. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Kung ganun, mahihiga na ako, Tadeus. Matulog ka na din ng maaga. Ani Hera tsaka bumalik sa kama at patalikod na nahiga tsaka ngumisi. Maya-maya lang, pumasok na ang mga alalay ni Hera nang makalabas si Tadeus. Kaagad na bumangon si Hera. Wala na siya? Nakangiting anya kina Betty at tumango naman ang mga ito. Kinaumagahan, maagang tumungo si Shai sa mansyon ni Tadeus, dala ang bagong mamahaling damit na pinasadya niya pang ipagawa para kay Tadeus. Mula nang mamatay ang mga lalaki sa pamilya ng mga Gibson, nagdesisyon na din si Tadeus na humiwalay ng bahay sa mga magulang. Sa Makatwid, may sarili siyang mansyon. Inaayos pa noon ni Shai ang kanyang buhok para siguradong magugustuhan ni Tadeus ang kanyang ayos. Matagal na itong may paghanga kay Tadeus at dahil malayong kamag-anak naman siya ng ina nito, kaya't umaasa siya na magkaka-interes din ito pabalik sa kanya. Ang pinto ng kwarto ni Tadeus ay nasa labas, sa halip na nasa loob ng mansyon. Nature lover si Tadeus. Kaya't ang sariwang hangin na nagmumula sa mga yellow Japanese bamboo ang nais niyang naaamoy. Nang madinig niyang bumukas ang pinto ni Tadeus, ay magandang mukha ni Hera ang nakita niya, bagay na ikinadismaya niya. Sandali siyang napatulala nang makita ang walang kapantay nitong kagandahan. Aminado siya sa kanyang sarili na kahit siya, walang sinabi sa taglay na ganda ni Hera. Matalim niyang tiningnan si Hera, tsaka mataray na inirapan at walang pasabi na tumalikod. Malakas na naibagsak ng ina ni Tadeus ang kanyang kamay sa mesa, habang kaharap si Shai. Ano? Ibig mo bang sabihin, pinaubayan ng anak ko ang kwarto niya sa babaeng Jimenez na yon? Nanggagalaiting anito kay Shai at tumango naman ito. Hindi maaari. Tsak na may ginawang babaeng yun sa anak ko. Tiningnan nito nang makahulugan si Shai.
Pero tita, paano nga kung may gusto na nga si Tadeo sa kanya? Anong gagawin natin? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Samantala, kahit masakit ang buong katawan ni Tadeus dahil sa pagtulog sa hindi komportabling higaan, pumunta pa din siya sa opisina niya. Ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang tito. Bakit kayo nandito? Ani Tadeus, tsaka naupo sa kanyang swivel chair. Isa ito sa mga nagtangka noon na agawin pansamantala ang pamumuno sa mga negosyo at lupain nila dahil bata pa nga siya. Hindi ko alam na masisikmura mo. Napakasalan ng babaeng mula sa kaaway natin. Alam kong hindi mo naman makakayanan na makatabi ang babaeng yun sa pagtulog. Pinakasalan mo lang siya dahil sa kasunduan, hindi ba? Bakit hindi ka kumuha ng totoong babae na makakapagbigay sa iyo ng tagapagmana? Ako ang maghahanap para sa iyo. Tito, oo nga't ginawa ko yun para sa ikatatahimik ng lahat. Ngunit hindi mo yata naiintindihan. Bagamat nagmula si Hera sa pamilyang Jimenez, nakita ko na malayo siya sa angkan na kinalakhan niya. Hindi siya makasarili at iniisip din ng mga tao kahit na lamang hindi na silang namumuno sa mga lupaing pag-aari natin noon. Ako at si Hera, nagmamahalan kami. Malalim ang pag-iibigan namin. Nakangising ani Tadeus. Pinili niyang magsinungaling kaysa naman hindi siya nito tigilan. Wala talaga siyang plano na magparami ng babae sa kanyang buhay at mas lalong wala siyang tiwala sa kanyang tito. Gion, ipahanda mo ang mga gamit ko. Anya sa kanyang butler. Ngayon din po, Master Tadeus. Anito, tsaka naglakad palabas. Pasensya na tito, ngunit kailangan kong tanggihan ang alok mo. Dahil sa matatamis niyang sinabi, kaagad na umugong sa buong kabahayan ng Gibson ang balita na kaagad ding nalaman ni Crisel. Miss Hera, kalat na kalat sa buong lugar na tinanggihan ni Master Tadeus ang alok na babae sa kanya ng uncle niya. Iniisip ko na baka niya yung ginawa ay dahil iniingatan niya ang dignidad mo. Nakangiting ani Crisel. Nung niligtas ka niya mula sa ulan, talaga namang nag-aalala ang mga mata niya. Kinikilig na ani Crisel. Ngunit hindi naman gumana iyon para masiyahan si Hera. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Uncle noon. Hindi niya kayang lokohin si Auntie dahil sa pagmamahal niya dito. Ngunit iba naman si Tadeus. Malamang na may malalim siyang dahilan kaya niya tinanggihan yun. Ani Hera. Kinagabihan, nakahiga na noon si Hera sa kama nang pumasok si Tadeus kaya't napabangon siya. Anong ginagawa mo dito? Kwarto ko to't bahay din. Ano ang masama kung pumasok ako dito? Sige, kung ganun, sa guest room na lang ako. Ituro mo ang daan. Ani Hera, tsaka akmang lalakad na nang pigilan na naman ni Tadeus ang pulsuhan ni Hera. Sinabi ko bang umalis ka? Dito tayo matulog. Binawi niya ang kanyang kamay tsaka inakap ang kanyang sarili. Umikot ang mata ni Tadeus. Oo nga't dito ako matutulog, pero wala naman akong sinabi na tatabi sa'yo. Dito ka lang, dyan sa kama. Doon ako sa couch. Mas malambot ang foam noon kaysa sa hinihigaan ko sa guest room. Ani Tadeus tsaka tumalima. Pinanood ni Hera na maglakad si Tadeus papunta sa closet at kumuha ng damit. Naroon din naman ang shower room kaya't pumasok doon si Tadeus. Naupo si Hera sa kama. Maya-maya, iniwas niya ang kanyang paningin nang lumabas si Tadeus mula doon na nakataples. Ang mga peklat nito sa braso at likod ay nagpapatunay na napakarami na nitong pinagdaanan. Matulog ka na, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Nga pala, hindi ako sanay na walang ilaw. Huwag mong patayin kung okay lang. Nahiga si Hera sa kama. Palihim niyang sinisilip si Tadeus. Ang kagwapuhan nito, hindi niya maitanggi kahit na lamang ilang metro din ang layo nila. Yung babae na nakita niya, nasisiguro niyang may gusto sa kanyang asawa. Kinaumagahan, wala na si Tadeus sa kwarto. Sina Betty at Crisel ang inabutan niya sa loob. Gising na po pala kayo. Si Master Tadeus po maaga siyang pumunta sa opisina niya. Dumating daw ang iba nilang kamag-anak para itanong ang tungkol sa inyo. Ganun ba? Ani Hera. Nag-asikaso siya ng mainit na sabaw dahil malamlam ang panahon. Bilang asawa ni Tadeus, nais niya iyong pangatawanan. Marahan ng mga hakbang niya papunta sa opisina ni Tadeus sa loob pa din ng mansyon. Nang madinig niya ang malakas nitong sigaw. Tumigil kayo! Oo nga't Jimenez siya, pero kasal na siya sa akin, kaya't Gibson na ang apelyido na dinadala niya. Sa susunod na may sabihin kayo tungkol sa kanya,
Kalilimutan kong Gibson din ang dinadala niyong apelyido. Wag niyo na akong susubukang alukan ng surrogation na yan. Malakas na sigaw ni Tadeus. Napangiti si Clarice. Siguro nga'y singlamig ng yelo ang mukha niya. Ngunit sweet si Master Tadeus. Kinikilig na ani Clarice. Tila kinain naman ng hiya si Hera. Bumalik na tayo. Ani Hera kay Clarice, kaya lang ay nakasalubong niya si John. Lady Hera, napatingin si John sa dala ni Clarice na nasisiguro niyang pagkain ng laman. Malamig ang panahon kaya naisip kong dalhan siya ng mainit na sabaw. Ani Hera. Sandali lamang. Nakangiting ani John. Nagmadali si John na pumasok sa loob ng opisina ni Tadeus. Nasa labas po si Lady Hera at may dalang mainit na sabaw para sa inyo. Bakit hindi mo siya papasukin? Sabi niyo bawal ang babae sa pagpupulong na ito. Parusahan niyo ako kung mali po ang paliwanag. Siyempre, except sa asawa ko, no? Kunot ang noong ani Tadeus. O sige po't papapasukin ko. Ani John. Di bali na ako na. Ani Tadeus tsaka naglakad palabas. Nagulat ng bahagya si Hera nang lumabas si Tadeus. Kinuha nito ang kamay niya. Tara sa loob. Wika nito habang magkahawak ang kamay nila. Nasamid si John nang makita na magkasalikop ang kamay ng dalawa habang palihim na nakangiti. Malamig ang panahon. Sana hindi ka na lumabas pa. Ani Tadeus. Nakatingin lamang si Hera sa kanya. Batid niya naman napakitang tao lamang ang ginagawa nito. Ngunit hindi niya mapigilan na makiliti ang kanyang puso. John, pakiabot naman ang coat ko. Dagdag pa ni Tadeus na kaagad naman itong sinunod. Ang itim na coat ni Tadeus ay ipinatong niya sa balikat ni Hera, tsaka siyang umiti. Kung ganun, hindi na namin kayo iistorbohin pa. Anang mga bisita ni Tadeus, tsaka naglakad palabas. Hindi ko na sila pinakilala sa'yo. Hindi naman sila mahalaga eh. Dito ka na muna. Wala ka namang gagawin, hindi ba? Okay lang ba yun? Nahihiyang ani Hera at tumango naman si Tadeus. Pansin ko na madaming may ayaw sa akin. Hindi ka na dapat manibago doon, hindi ba? Si Shai, balak mo ba siyang... Hindi ako interesado sa iba. Putol ni Tadeus. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Kung ikaw pa lang ay poproblemahin ko, ayoko nang dagdagan pa. Wala akong interes sa kahit na sinong babae. Kahit sa akin? Napalinga si Tadeus sa dalaga. Nag-umpisa siyang mataranta. Bakit mo sinusali ang sarili mo? Tadeus, madami akong nadidinig sa labas. Karamihan ay talagang naghahanap na ng anak sa'yo. Ngunit kung maaari sana, hayaan mo munang makaisang taon si Lolo. Pakiusap? Pag-iisipan ko. Ani Tadeus. Maghapon na naging abala si Tadeus habang si Hera, pinanonood lang siya. Tara. Sumunod si Hera kay Tadeus at dahil nga malakas ang ulan, basa ang lalakaran nila. Maliit lang si Hera, kaya ang lahat ng mga sandals niya ay may kataasan. Kung magmamadali siya, baka madulas siya. Nauunang maglakad si Tadeus noon nang makita niyang hirap si Hera na iwasan ang mga basang parte ng lalakaran, kaya't napilitang bumalik si Tadeus. Dahil maliit lang si Hera, walang kahirap-hirap si Tadeus na kargahin ito para itawid sa basang parte ng daan. Gulat na gulat ito sa ginawa ni Tadeus. Ang puso niya, hindi niya napigilan na makaramdam ng matinding kaba habang nakatingin sa gwapong mukha ni Tadeus. Doon na lang ako sa labas matutulog ngayong gabi. Halata na hindi ka komportable. Ani Tadeus tsaka ibinaba si Hera. Bumalik ka na doon. Padadalhan na lang kita ng pagkain. Good night. Matapos noon ay umalis na si Tadeus na para bang may iniiwasan. Pagpunta ni Tadeus sa guest ay nagulat siya dahil may nakaayos na doong kama. May mga paborito niya ding pagkain. John? Tawag niya mula sa labas. Lumapit ang butler niya. Si Mami bang nagpahanda nitong lahat? Hindi po. Si Lady Hera po. Ani John. Napaisip sandali si Tadeus, tsaka lihim na napangiti. Kung ganun, sabihin mo sa kanyang maghanda siya bukas. Dadalawin namin si Lola. Ipakikilala ko na siya. Sige po, Master Tadeus. Nang umaga ngayon, napakasarap ng gising ni Tadeus. Nakagayak na siya at patungo na sana kay Hera. Pero nagulat siya nang paglabas niya, nakita niya kaagad ito na nasa labas. Tara na, saad ni Tadeus. Dahil nga matangkad ito, kaya't normal lamang na malalaki ang hakbang niya.
Halos magkandara pa si Hera kakahabol kay Tadeus. Masabayan lamang ito sa paghakbang. Tadeus, Tadeus! Papalakas ng papalakas na sigaw ni Hera. Hindi ba pwedeng bagalan mo ang lakad mo? Alam mo naman ang tangkad-tangkad mo at ang liit ko. Naka-formal dress ako. Hindi maganda kung makikita nila ako dyan na madarapa. Kakahabol sa'yo, masabayan ka lang. Ani Hera habang nakasimangot. Sige na, babagalan ko na ang lakad. Nooy marahan nga silang naglakad hanggang sa makarating sa bahay ng kanilang lola. Hindi kasi magkasundo ang lola ni Tadeus at ang mami niya. Kaya't mula nang mawala ang daddy niya, bumukod na ito ng bahay. Inabutan nila itong abala sa pagdidilig ng halaman. Oh, nariyan pala kayo. Matamis itong umiti tsaka binitiwan ng ginagawa. Naging abala po ko sa maraming bagay, kaya't hindi ko na kayo nadalaw mula na makabalik ako. Pasensya na po la. Pero bilang respeto, sinama ko ang asawa ko para formal ko siyang maipakilala sa inyo. Nang huli kitang makita ay napakaliit mo pa. Hindi ko alam na lalaki kang ganyan kaganda. O sige na apo, ako na ang bahala sa asawa mo. Tumango si Tadeus sa kanyang lola. Mauna na ako, paalam pa niya kay Hera. Nakarating sa akin ang mga nangyari bago kayo makabalik dito. Ikinatutuwa kong malaman, iha, na hindi mo pinabayaan ang apo ko kahit alam mo na. Hindi na tinuloy ng matanda ang kanyang sinasabi dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Hera. Opo, medyo nahihirapan po ko sa tuwing umiiral ang galit sa puso niya pero alam ko naman pong mabait si Tadeus. At ngayong asawa ko na siya, gusto ko pong ang pamilya ko at ang pamilya niyo'y maging isa. Alam kong nadinig niyo na ang balita na namatay na ang lolo ko kamakailan lang. Puno siya ng pagsisisi at panghihinayang dahil sa nasira nilang pagkakaibigan ni lolo ni Tadeus. Iha, masyado nang maraming nangyari. Matagal na yon. Parte ka na ng pamilya namin. Kaya't marapat lang nakalimutan na yon at ganoon din ang hiling ko. Sana matulungan mo ang apo ko na makalimot. Gagawin ko po ang makakaya ko. Susubukan ko po ang lahat para kay Tadeus. Palalayain ko siya sa bangungot ng nakaraan. Hindi magiging madali ang lahat. Tuto lang mami niya sa kasal niyo. Kaya't nasisiguro kong gagawa siya ng paraan upang magkasira kayo. At iyon ang dapat mong iwasan. Nandito lang ako sa likod ninyong mag-asawa. Salamat po Lola. O sige na, tumungo ka na sa mami niyo. Nasa penthouse siya malamang. Anang matanda kaya tumango siya. Malapit lang naman ang penthouse ng mami nila. Kaya kaagad na naglakad si Hera papunta doon. Pagpasok niya doon, inabutan niyang masama ang mukha nito. Hindi din maitatanggi na may angking ganda ang ina ni Tadeus. Ngunit nang liit ito nang makita ang mukha ni Hera. Itinaas niya ang noo at kilay niya para tarayan si Hera. Kanina pa nag-aantay si Madam sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Tanong ng malapit na kasambahay na siyang pinagkakatiwalaan ng ina ni Tadeus. Ipagpaumanhin niyo po ngunit galing po ko kay Lola. Dahil dyan, ipaggawa mo ko ng mainit na sabaw. Anang mami ni Tadeus. Alam ni Hera at kung pagbabasihan niya ang mukha ng ina ng asawa niya, mukhang hindi naman ito mahilig sa mainit na sabaw. Para bang mas nais pa nitong inumin ang mga wine na koleksyon niya na nasa gilid. Batid ni Hera na sinusubok lang siya nito. Ikatutuwa kong ipagluto kayo sa halip na tumanggi. Ngunit may inutos din po kasi sa akin si Lola. Kung nanaisin nyo, ipapaalam ko po sa kanya na uunahin ko po muna ang pagluluto at isusunod na lamang ang utos niya. Nakangiting ani Hera, tsaka akmang aalis na nang kaagad siyang pigilan ng kanang kamay ng tagasilbi ng ina ni Tadeus. Hindi na, sa susunod na lang. Kabadong anang ina ni Tadeus. Hindi maganda para sa mami ni Tadeus kung kakalabanin ang ina ng kanyang asawa. Baka mapalaya siya nang wala sa oras, kaya't hinayaan niya na lamang na makaalis si Hera. Kita mo ba yon? Kita mo ba? Nanggagalaiting anang ina ni Tadeus, kausap ang kanang kamay. Talagang balak pa niya kaming pagsabungin ni Mama. Ganyang asawa bang napili ng anak ko? Dapat siyang mamili sa amin kung ako ba o ang mangkukulam na babae na yon. Masamang-masama ang loob na anito. Tulad nga ng utos nito, pinatawag niya si Tadeus na kaagad namang pinaunlakan ng ina. Ano po ba ang mahalagang bagay na sasabihin niyo? Heto, tanggapin mo muna ang sapatos na pinagawa ko. Kasyang-kasya yan sa'yo. Alam ko ang paa mo eh.
Nagmamalaking anito kay Tadeus. Ngunit unang kita niya pa lang, alam niya nang hindi kakasya ang sapatos na iyon sa paa niya. Kaya sa halip na isuot, itinabi niya iyon sa gilid. Anak, alam kong gusto mo lang magkaroon ng katahimikan sa pamilya natin at sa mga Jimenez. Ngunit kahit anong pilit ko, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang maging mabait sa kanya. Mula nang mamatay ang kuya at daddy mo, hindi ko na naalis ang pagkamuhi sa kanila. Si Shai lang ang naging sandalan ko dahil abala ka sa mga trainings at pag-aaral mo. Si Shai ang pinangarap kong maging manugang. Malayo ko na siyang pamangkin, kaya't kung magkakaanak kayo, hindi na ako maghihimutok pa kay Hera. Hindi din siya malalayo sa akin. Sumama kaagad ang timpla ni Tadeus, pero dahil nanay niya ang kausap, pinigil niyang makapagbitaw ng hindi maganda. Anak, mas kilala natin si Shai higit pa sa babaeng Jimenez na yon. Si mama lang ang may gusto sa kanya. Kahit ikaw, alam kong ayaw mo sa kanya. Tungkol sa bagay na yan, alam ko naman ang gusto niyang iparating. Pero bigyan niyo po sana ako ng sapat na oras para pag-isipan ng bagay na yan. Kung wala na po kayong sasabihin ay mauuna na ako. Sa halip na sa opisina siya dumiretso, ay hindi niya malaman kung bakit sa bahay siya dinala ng mga paa niya kung saan naroon si Hera. Nakita niyang nakalagay sa ibabaw ng mesa kung saan naroon si Hera ang pinaka-iniingatan niyang golden box. May puzzle doon na kailangang buuin bago mabuksan ng box. Yun ang unang dinampot ni Tadeus, tsaka dinala sa couch na tinulugan niya noong nakaraan. Lumapit si Hera kay Tadeus at naupo sa tabi nito. Akmang pagsasalinan niya ito ng tsaa, nang higitin ni Tadeus ang bewang niya at bigla itong dumukdok sa balikat niya. Bagay na ikinagulat ni Hera. Lahat sila. Inaalok ako na maganak sa iba sa halip na sayo. Napapatanong ako kung bakit. Bakit sa iba pa? Bakit hindi na lang sayo? Tulungan mo kong magdesisyon. Pabulong na ani Tadeus. Kung anong pipiliin mo, yun din ako. Pag sinabi mong gusto mong maganak sa iba, hahayaan kita. Kapag sinabi mong ayaw mo, ipagdadamot kita, Tadeus. Ani Hera na nagpatigil dito.